Maganda ang pagkakatagalog ng Kingdom of God. Ang sabi dito ay paghahari ng Diyos sa halip na kaharian ng Diyos. Ibig sabihin nito, para bang sinasabi na ang hinihintay nating paghahari o yung langit ay hindi talaga isang lugar na bound by space, bound by time. This is a condition. Kung nasaan ang paghahari ng Diyos, kung saan bida ang Diyos, kung saan namamayani ang kalooban ng Diyos, yun ang kanyang paghahari. Kaya magandang ating tingnan sa ating paligid, ang Diyos nga ba ang sadyang naghahari? Ang Diyos ba ang namamayani? Ang kanyang kalooban ba ang ating concern and preoccupation, sapagkat kung hindi, may pagkakataon pa. At sa ating mga pagbasa, inihalin tulad ang paghahari ng Diyos sa pagtatanim, o doon sa iba ay sa mga butil na itinatanim. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Ezekiel. Ang pagtulong ng Diyos sa kanyang bayan ay parang pagkuha niya sa isang sanga na walang saysay. At sa kanyang pagiging walang saysay, kukunin siya ng Diyos, ilalagay on top of the hill, tutulungang lumago, at sa kanyang paglago, magiging kapakinapakinabang siya, hindi lamang para sa kanyang sarili, ngunit sa kapakanan ng iba. Gusto kong i-highlight yon. Ang isang kapakipakinabang na tao, ang isang kapaki-pakinabang na anumang nilikha ng Diyos ay masasabi mong tunay na may kwenta kapag siya'y hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi siya ay nagbibigay na rin ng saysay at nagbibigay na rin ng pagtulong para sa iba. Kaya daw yung kinuha noong una na walang saysay na sedro, noong siya'y lumago, nakapamumunga na, nardadapuan ng ibon, yung ilalim naman ay pwedeng yung anong tawag doon sa yung nagtatago kapag maaraw, parang nagiging shed, lumililim sa ilalim ng puno. At ganung uri ng kwenta ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kwentang hindi makasarili, kung hindi para na rin sa kapakinabangan ng iba. Gusto mong malaman kung mayroong saysay ang buhay mo? Tanungin mo ang sarili mo, kapakipakinabang ka na ba sa iba? O baka ang lahat ng iyong pagsisikap ay nakatuon lamang para sa iyong sariling kapakinabangan? At sa Ebanghelyo ay narinig po natin, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng pagtatanim. Lahat tayo'y mayroong ideya ng pagsasaka, hindi man tayo mga magsasaka. Ang isang taong nagtatanim, hindi naman ho siya tumitira sa tabi ng kanyang itinanim. Ano mang liit o laki ng kanyang tahanan, pagkatapos na magtanim, siya'y uuwi. Hindi naman niya babantayan yon na kung bubunga ay it will take time, tapos babantayan yon buong buhay niya. Hindi pwede. Pagkatapos mong magtanim, sabi ng Ebanghelyo, ikaw ay babalik sa iyong iba pang pinagkakaabalahan. At sino ang magbabantay ng iyong itinanim? Ang Diyos. Ang Diyos ang magpapauhay ng iyong itinanim. Siya ang magpapalaki, magpapalago, magpapabunga, at kailan ka babalik? Kapag ang iyong itinanim ay may bunga na. Pero ang tanong ay, nakikita mo ba ang paggalaw ng Diyos? Na pagkatapos ng iyong pagsisikap, ang lahat ay nakalagay na sa kanyang awa. Ang lahat ay nakabatay na sa pasya ng Diyos kung paanong yung iyong pinagsikapang itanim ay mamumunga ba pagdating ng panahon. In silence, God is at work. God makes the plant grow.
God makes it bloom. And God makes it productive and fruitful. Nitong mga nagdaang araw, mayroong isang kabataang nag-viral sa social media. Kasi parang mayroong nagsabi sa kanya after accomplishing something, parang nag-graduate yung bata, not so clear. Sabi noong mga tao, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa biyayang iyong tinanggap. Ang sagot ba naman noong batay, bakit ako magpapasalamat sa Diyos? Ako ang nag-aral, ako ang nahirapan. Bakit ako magpapasalamat sa Diyos? Yun. Ikaw ay nagtanim lang. But those things in between, lahat yon ay nasa mercy ng Diyos. Minsan tayo'y ganun din. Ang damot nating magpasalamat sa Diyos. Ang galing-galing nating humingi ng awa. Pero kapag ang kanyang mga biyaya ibinigay na hirap tayong magpasalamat. Kasi ang tingin natin, ang lahat ng effort ay sa atin. Ginawa mo ang bahagi mo, ginawa ng Diyos ang bahagi niya. Congratulations sa naabot mo, pero salamat sa Diyos sa pagtulong niya. Huwag tayong mayabang, sapagkat ang mga bagay na mayroon tayo, lahat ay biyaya at bunga ng Diyos at ng kanyang awa. Sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, binanggit naman ang tungkol sa mustasa. At ang mustasa, tuwing ito po ay binibigkas sa mga reading sa church, lagi kong dinadala yung aking butil ng mustasa. Meron po kasi akong butil ng mustasa from the Holy Land. Nalimutan ko pong dalahin ngayon. Pero basta imagine niyo na lang, maliit na maliit siya. Yung butil talaga siya. Pero ang sabi ng Ebanghelyo, yung maliit na butil na yon, darating ang panahon, kapag itinanim, ay magiging malabay, magiging malago, pinakamalaki sa mga gulay. Yung kanyang puno, makapagbibigay ng maraming bunga. Katulad ng sabi doon sa unang pagbasa, yung mga sangay madadapuan ng mga ibon at ang ilalim ay pwedeng pagliliman ng mga taong naiinitan. Ano po ang punto nito? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng silbi. At minsan ang tingin natin sa atin ay napakaliit. Kaya nga mayroong mga taong nagsasabing, ganito na lang ako. Hindi na ako uunlad. Hindi na ako aangat. Wala na akong mararating pa. Alam niyo po, ang pinakamalaking insulto na maaring tanggapin ng isang tao ay hindi ang mga masasakit na salita at pangahamak ng kapwa. Ang pinakamalaking insulto na maaring tanggapin ng isang tao ay yung mismong galing sa iyo. Yung ikaw na mismo ay hindi naniniwala na mayroon kang maaabot, na mayroon ka pang magagawa kapag ikaw na ang nangmamaliit sa sarili mo. That's your end. Ngunit, sabi ko sa ikalawang pagbasa, we walk by faith and not by sight. Kung ang ating mata lamang ang ating titingnan at gagamitin, makikita natin ang ating kawalang saysay. Ngunit kapag ang mata ng pananampalataya, makikita mo ang mga potensyal na ibinigay sa iyo ng Panginoon na magagamit mo sa iyong paglago at pagtatagumpay. Maraming salamat sa Diyos na kahit sa totoo lang naman sa ating ganang sarili, wala naman tayong silbi. Ngunit ang Diyos sa kanyang habag, binibigyan niya tayo lagi ng pagkakataon at ng maraming mga potensyal. Nasa atin na yon, how to make it actual. Sabi sa filosofiya, potency and act. Ang lahat ng tao ay mayroong kanya-kanyang potensyal. Pero nasa inyo, nasa akin, how to make it into actuality. Lahat ng tao ay pwedeng magtagumpay. Lahat ng tao ay pwedeng mangarap. Lahat ng tao ay pwedeng magsikap. Nasa pagtulong ng Diyos, bibigyan niya ng bagong ikaw kung ikaw ay magsisikap. Pangwakas,
I am very conscious with time. Kasi sabi ni Pope Francis, 8 minutes lang. Baka ako'y tawagan. 8 minutes lang daw. Dito pa naman, 2 minutes pa lang, tulog na ang mga tao. Finally, ngayon ay Father's Day. At sa mga tatay na naririto, hindi naman siguro masamang palakpakan po natin sila. Kasi nung Mother's Day, yung mga mothers, pinapalakpakan ko. Sila ang binola-bola ko. O ngayon, mga tatay naman ang bobola-bolahin ko. But kidding aside, paano natin nakikilala ang mga fathers? Let us admit, minsan ang mga tatay ay underrated. Hindi natin masyadong napapasalamatan, hindi natin masyadong pinapansin, hindi natin masyadong pinahahalagahan. There was a point in time in my life, kasi my father died when I was 4. Sabi ko, nung ako'y bata-bata pa, okay lang na wala akong tatay, basta nandiyan dyan ang aking nanay. Tapos habang ako'y tumatanda, doon ko na-realize, lalo na nung pumasok ako sa seminaryo, hindi pala normal na walang tatay. Masakit pala ang walang tatay. Hindi pala kumpleto ang isang taong walang tatay. Pero mabuti na lang ang tatay ko, namatay. Paano yung mga tatay na hindi nagpakatatay? Paano ang mga anak? Paano yung mga iniwan? Paano yung mga broken homes? Dahil sa mga irresponsableng tatay. Malungkot na reality. Pero mayroon ding mga tatay na sa kabila na sila rin sa kanilang sariling pag-estima ay kulang na kulang sa kakayahan. They've been so responsible. Ginawa nila ang lahat para tulungan, hindi na ang sarili, kung hindi ang pamilya. Hindi ba yun ang sabi ko kanina sa inyo? Ang mga taong may saysay ay yung hindi lang ang kanyang sarili ang nakikinabang sa mayroon siya at sa kanyang tagumpay. Kung hindi ang iba'y nakikisalo na rin sa kanyang bawat tagumpay at sa kanyang bawat naaabot. Ganon ang mga tatay. In their silence, sila ang tumitingin kung tayo ba ay lumalago. Sila ang tumitingin kung tayo ba ay nagbubloom. Without us seeing them, they cry kapag tayong mga anak o kayong kanilang mga asawa ay nahihirapan. Nasasaktan sila tuwing ang ating mga pangarap ay hindi natin naabot, pero hindi sila nagpapakita kasi sila'y father. At hindi normal sa father na nakikita ng anak na umiiyak. Hindi masama ang umiyak. Yung ating vulnerability, yan ang nagpapakita na tayo ay seryoso sa pagmamahal bilang ama. Mayroong mga tao na kinakailangan nilang makita how serious we are in leading them. At masakit, mayroong mga tatay na hindi nila appreciate ng kanilang mga anak. Kailan nyo sila appreciate? Ngayong araw ng mga tatay, pasayahin nyo naman sila. Tayong mga anak minsan, ang dami-dami nating hinahanap sa ating mga magulang. Pero yung kanilang pinagsikapan na ibigay para sa atin, kinilala ba natin? Pinasalamatan ba natin? Pasalamatan natin sila sa bawat sakripisyo. Kung wala sila, wala tayo. Kaya sa mga tatay, sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi tatay, ngunit nagpakatatay kayo sa anak ng iba. Maraming salamat din sa inyo. Hindi nila mauunawaan ang sakripisyo ninyo na maging ama sa hindi ninyo anak. They will never understand, but you deserve every thanksgiving, every word of thanks. Kasi ang mga anak, hindi nila malalaman ang pagiging ama hanggang sila mismo ay hindi nagiging ama. Kanina pang umaga, may mga bumabati sa akin, Father, Happy Father's Day. I thank you for greeting me. Pero ang ipinagdiriwang po ngayon ay mga tatay na may asawa at may anak.
I am a father of the soul. They are father of the body. While I thank you for greeting me and praying for me, ang special na araw na ito ay para sa mga tatay na may anak. Sa inyo ito. Sa amin, ang aming araw bilang mga pari ay August 4. Piyesta ni John Vianney, patron ng mga pari, at tuwing Christmas, araw ng aming pagsasariwa ng panata ng pagkapari. Ngayon inyo na yan. Kasi wala po akong anak. Sure po ako doon. Kaya inyo po yung araw ninyong ito. At sa inyo pong lahat mga tatay, pagpalain kayo ng Diyos, be responsible.